Sa gitna ng naging kalituhan sa number coding exemption para sa electrified vehicles, may babala ang gobyerno sa mga iligal na gumagamit at nagbebenta ng pekeng green plates. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Viral ngayon ang isang post online kung saan ang mga traditional Nissan models na Navara pickup at Terra SUV ay may green plates, mga plaka na para lamang sa electrified vehicles. Sa post ng mobility content creator na si Real Ryan, galing sa magkaibang Nissan dealership sa mga modelo pero pareho ang LTO releasing office. Ayon kay LTO Executive Director Greg Pua, may pagkakamali rito ang mga dealers dahil nakadepende ang ahensya sa sales invoice nila. Inaayos na po natin yan, sinusulatan po natin yung may-ari ng mga sasakyan na ito upang mabago po yung kanilang plaka and at the same time, we will issue the necessary show cause order po doon po sa dealer. Wala munang komento ang Nissan Philippines single dito pero sinusuri na nila ang mga papeles sa social media post. Sa mga kumakalat naman na fake green plates, sinabi ng DOTR na magkakasa sila ng crackdown laban sa mga ito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na ang DOE. Meron po tayong proseso doon. Ang mangyayari po, makukumpiska po yung plaka. Maaari po rin magkaroon ng initiative na yung gumamit po yung driver, yung lisensya. Again, may proseso po, pwede po rin ma-revoke or masuspindi yung lisensya nyo. Babala pa nila, may penalty yan at pagpapaliwanagin din ang mga nagbebenta, pati na rin ang mga motorista. Para sa Vietnamese EV brand na VinFast, backed by billionaire Pham Nhat Vuong, nasa crossroads ang EV sector ng Pilipinas at Vietnam. We would follow the trends of our Southeast Asian neighbors. We're not an independent industry as far as the car industry is concerned. We cannot stand alone. So it's inevitable that we would follow that same pattern of accelerated growth towards electrified mobility. Kumpiyansa ang DOE na maaabot ng Pilipinas ang 35,000 plus EV registrations by year-end. Kahit pa sa ngayon, mga private firms pa lang ang agresibo sa pagpapalawak ng charging infrastructure sa bansa. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel, Hanoi, Vietnam.